Pagkatapos ng kasal, unti-unting napansin ng isang batang misis na palihim siyang niloloko ng asawa at biyenan dahil inakala nilang siya'y mangmang at hindi naiintindihan ang wikang ginagamit nila. Sa halip na magpadalos-dalos, nagkunwari siyang walang alam at tahimik na tinipon ang mga ebidensya para sa tamang sandali ng pagganti. Sa oras na mabunyag ang katotohanan, sino ang tunay na naipit sa bitag ng pagtataksil? Ang tunog ng nababasag na palayok ang pumunit sa katahimikan ng umaga ng linggo sa mansyon ng mga De Leon. Crash! Napatigil si Elara sa paglalatag ng mga kubyertos sa mesa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa sahig, sa mga nagkalat na piraso ng kulay lupang plorera. Hindi iyon basta-bastang plorera. Iyon ang huling regalo ng kanyang ina bago siya ikasal, gawa sa kamay mula sa kanilang probinsya. Simple, hindi magarbo, pero puno ng alaala. Napabaling ang tingin niya sa kanyang biyenan, si Imelda de Leon, na nakatayo malapit sa mesitang pinagpatungan yon. Nakataas ang kilay nito, isang kamay ay nakatakip sa bibig sa pagkukunwaring gulat. Naku, nabasag, sabi ni Imelda sa tono na walang bahid ng anumang pagsisisi. Hey! Ganyan talaga siguro, pagmumurahin ng gamit, madaling masira. Bawat salita ay parang karayom na tumusok sa puso ni Elara. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na ang halaga ng isang bagay ay wala sa presyo nito. Pero tulad ng dati, nilunok niya ang kanyang mga salita. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiting sanay na siyang isuot sa harap ng biyenan. Ayos lang po, Mama. Aksidente lang po iyon. Bago pa ang insidenteng iyon, ang umaga ay perpekto. O yun ang pilit na pinaniniwalaan ni Elara. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng kanilang dining area sa alabang, nagbibigay liwanag sa mamahaling kasangkapan. Ang amoy ng kapeng barako na tinimpla niya at ng bagong lutong sinangag ay nagbibigay ng pakiramdam ng isang masayang tahanan. Inihanda niya ang paboritong agahan ng kanyang asawa, si Marco, at ng kanyang biyenan. Ginawa niya ang lahat, tulad ng ginagawa niya araw-araw, para mapanatili ang imahe ng isang perpektong may bahay. Ang sarap talaga ng agahan kapag ikaw ang naghahanda, Elara, sabi ni Imelda kanina lamang habang pinapanood siyang maghain. Para nakitang personal chef, parang yung dati naming kusinera, si Aling Nena. Magaling din yon. Isang papuri na may kasamang patutsada. Ganoon palagi si Imelda. Isang kamay ang hahaplos sa'yo habang ang isa naman ay may hawak na punyal na nakatago sa likod. Ngumiti lang si Elara bilang tugon. Pilit na iwinawak si ang kirot. Ngayon, habang nakaluhod siya at pinupulot ang bawat piraso ng basag na plorera, naramdaman niya ang pag-iisa. Bawat piraso ay tila kumakatawan sa mga pangarap niyang unti-unting winawasak sa loob ng bahay na ito. Hayaan mo na yan, Hija. Bibilhan na lang kita ng bago. Yung galing Italy para naman may class. Muling sabi ni Imelda bago umupo sa kanyang pwesto sa hapagkainan na para bang walang nangyari. Hindi na sumagot si Elara. Maingat niyang inilagay ang mga piraso sa isang maliit na kahon. Itatago niya pa rin. Kahit basag na, alaala pa rin iyon ng pagmamahal na totoo at walang hinihinging kapalit, ang pagmamahal ng kanyang ina. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Marco ang pumuno sa silid. Kakababa lang nito mula sa kanilang kwarto. Sariwa pa mula sa pagligo, suot ang kanyang paboritong polo shirt. Agad na nagbago ang anyo ni Imelda. Mula sa pagiging matapobre, naging isa siyang maamong ina. Wala, anak. Nagkaroon lang ng maliit na aksidente. Sagot ni Imelda, sabay kindat kay Marco. Lumapit si Marco kay Elara na nooy katatayo lang. Hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Ang mga mata nito ay nagpapakita ng pag-aalala. O yun ang gusto nitong ipakita. Okay ka lang, mahal?
Huwag mo nang isipin yan. It's just a vase. Tumango si Elara, nagpapasalamat sa pagdating ng asawa. Si Marco ang kanyang kakampi sa bahay na ito, o yun ang palagi niyang inaasahan. May magandang balita ako, sabi ni Marco, na may malapad na ngiti. Ang nangiting iyon ang unang minahal ni Elara. Ang nangiting iyon ang nagpaniwala sa kanya sa lahat ng mga pangako. Tumawag ang abogado na ibenta na ang lupa sa Tagaytay. Ang pera, 50 milyong piso, ipapasok na sa account natin bukas o sa makalawa. Para iyong bombang sumabog sa loob ng silid, 50 milyon. Ang perang iyon ay mula sa lupaing minana ni Elara sa kanyang lolo't lola. Iyon ang kanyang kinabukasan, ang kanyang seguridad. Ngunit para kina Marco at Imelda, tila iyon ay isang tiket sa loto na sila ang nanalo. Talaga? Sigaw ni Imelda, hindi maitago ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata. Diyos ko, Marco, ang laking pera niyan. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Inangat pa siya ng bahagya mula sa sahig. Sabi ko sa'yo, mahal, ito na ang simula ng lahat. Wala na tayong poproblemahin pa. Sa mga bisig ng kanyang asawa, pilit nang ngumiti si Elara. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nagdiriwang din siya. Pero habang nakayakap sa kanya si Marco, ang tanging nararamdaman niya ay ang matatalim na gilid ng mga basag na piraso ng florera sa loob ng kahon na hawak niya. May isang malamig na pakiramdam na gumapang sa kanyang likuran. Inilayo niya ang sarili ng bahagya para tingnan ang kanyang asawa at biyenan. Nagtama ang mga mata ng mag-ina, isang tingin na puno ng kahulugan, isang tingin na hindi para sa kanya. Nakita niya ang isang ngiting palihim sa mga labi ni Imelda. Pagkatapos ay narinig niya ito. Isang pabulong na wika na akala nila'y hindi niya kailanman maiintindihan. Narinig niya ang kanyang biyenan na bumulong kay Marco sa wikang Espanyol. El primer paso está hecho. Ang unang hakbang ay nagawa na. Hindi kumurap si Elara, hindi siya gumalaw. Ngunit sa loob-loob niya, ang perpektong mundong pilit niyang binubuo ay nagsimulang magpakita ng mga bitak, kasabay ng mga piraso ng florerang hawak niya sa kanyang mga kamay. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara buong araw. El primer paso está hecho. Ang unang hakbang. Anong unang hakbang? Ang pagbebenta ng lupa? O may iba pa? Ang paraan ng pagkakasabi ni Imelda, ang lihim ng ngiti sa pagitan nila ni Marco. Lahat ay bumuo ng isang maliit na tinik ng pagdududa sa kanyang puso. Isang tinik na habang tumatagal ay lalong bumaon. Ang dapat sana'y masayang pagdiriwang para sa kanilang kinabukasan ay naging isang hapunan na puno ng pilit na ngiti at maingat na pakikiramdam mula kay Elara. Pinanood niya ang bawat galaw nila, ang bawat pagtama ng kanilang mga mata, ang bawat pagtaas ng sulok ng kanilang mga labi. Para siyang nanonood ng isang dula kung saan siya ang bida, pero hindi niya alam ang kanyang mga linya o ang tunay na kwento. Kinabukasan, mas lumala ang kanyang pakiramdam. Naging abala si Marco sa kanyang telepono, higit pa sa karaniwan. Palagi itong may kausap sa isang sulok, bumubulong, at kapag naramdaman nitong papalapit siya, bigla nitong ibababa ang tawag. Nangyari iyon habang paakyat siya sa kanilang silid para kumuha ng tuwalya. Narinig niya ang boses ni Marco mula sa loob, hindi malinaw, pero puno ng pagmamadali at tensyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto na bahagyang nakaawang. Hindi, hindi mo naiintindihan. Kailangan ko na ang pera. Oo, malapit na. Malapit na. Bulong nito sa telepono. Sa sandaling humakbang si Elara papasok, napaangat ang ulo ni Marco. Ang pagkagulat ay malinaw na gumuhit sa mukha nito. Sa isang iglap, ibinaba nito ang tawag at mabilis na itinago ang telepono sa ilalim ng unan. Ang kilos ay napakabilis, puno ng pagkakasala. Mahal, sabi ni Marco, pilit nang ngumingiti. Kanina ka pa dyan. Hindi naman,
Kararating ko lang. Kukuha lang ako ng tuwalya. Sagot ni Elara. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses kahit na ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sinong kausap mo? Mukhang seryoso ah. Tumawa si Marco. Isang tawang pilit at hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala yon. Opisina lang. Alam mo na, mga problema sa kliyente, wag mo nang intindihin. Hindi na nagtanong pa si Elara. Kinuha niya ang tuwalya at bumaba. Ngunit ang eksenang yon ay paulit-ulit na naglaro sa kanyang isipan. Ang takot sa mga mata ni Marco. Ang pagmamadali nitong itago ang telepono. Hindi iyon kilos ng isang taong may kausap lang tungkol sa trabaho. Iyon ay kilos ng isang taong may itinatago. Ang pagdududa niya ay isang maliit na binhi na unti-unting dinidiligan ng mga kahina-hinalang kilos nila. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, lalong tumibay ang kanyang hinala. Nagrereklamo si Imelda tungkol sa bubong na kailangan ng ayusin. Ang mahal magpaayos ng bahay ngayon, sabi ni Imelda habang hinihiwa ang kanyang steak. Kung hindi lang dahil sa paparating na pera, hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pondo. Bigla itong lumingon kay Marco at nagsalita sa wikang Espanyol, sa tono na panatag at kampante, na para bang wala si Elara roon. Y eso es solo el techo. At bubong pa lang yan. Sumagot si Marco, hindi man lang tumitingin kay Elara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ina. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay simple lang, ngunit para kay Elara, ang mga ito ay kasing lakas ng isang kulog. Pronto mama, pronto todo será nuestro. Sap Roy, meh sap toy, tatka sila kuchungta. Todo será nuestro. Lahat ay magiging atin. Napatigil sa pagsubo si Elara. Ang tinidor na hawak niya ay bahagyang nanginig. Lahat? Anong lahat? Ang pera, ang bahay, ang kanyang buhay? Ang mga salita ay tumatak sa kanyang isipan, malamig at mabigat. Tumingin siya sa kanila, ang mag-inang kampanteng nag-uusap sa isang wikang akala nila'y isang pader, sa pagitan nilang dalawa at sa kanya. Ngunit para kay Elara, ang pader na yon ay salamin. Malinaw na malinaw. Hindi sila nagabalang isalin ang kanilang pinag-usapan. Nagpatuloy lang sila sa pagkain na parang wala siyang narinig. At si Elara, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagpasalamat sa desisyon niya noong kolehiyo. Habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, katabi ang lalaking mahimbing na natutulog, na tila walang anumang inaalala. Inalala niya ang kanyang mga araw sa unibersidad. Kumuha siya ng kursong linguistics at bilang minor, pinili niya ang Espanyol. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Mahal niya ang tunog, ang kultura. Hindi niya ito kailanman ipinagyabang sa pamilya de Leon. Para saan pa? Ayaw niyang isipin nilang nagpapasikat siya. Sa mundo ni Imelda, sapat nang maging maganda at masunuring asawa si Elara. Ang talino ay hindi isang katangiang hinahanap nito sa isang manugang. At ngayon, ang lihim na kaalamang yon, ang maliit na detalyeng hindi niya kailanman binigyan ng pansin, ay tila ang kanyang tanging sandata. Hindi siya pwedeng magpatuloy na maging bulag at bingi. Ang pagdududa ay hindi na sapat. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng pruweba. Dahan-dahan, sa dilim ng kanilang silid, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bedside table. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang muka habang maingat niyang binubuksan ang App Store. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang mga salitang voice recorder. Ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib. Ito ay isang pagtataksil sa tiwala, isang paglabag sa kanilang pagsasama. Ngunit paano ka magiging taksil sa isang bagay na baka sa simula pa lang ay isa ng kasinungalingan? Pinindot niya ang install. Habang pinapanood niya ang maliit na bilog na unti-unting napupuno, naramdaman niya ang takot at determinasyon na nagsasanib sa kanyang buong pagkatao. Hindi na siya ang Elara
na basta na lang tatanggap ng mga pira-pirasong katotohanan. Hahanapin niya ang buo, kahit gaano pa ito kasakit. Kinabukasan, may bagong bigat sa bawat kilos ni Elara. Ang bigat ng isang plano, ang bigat ng isang sikretong kaya niyang mag-isang buhatin. Ang takot ay naroon pa rin, isang malamig na kaba sa kanyang sikmura, ngunit nababalutan na ito ngayon ng isang matigas na determinasyon. Nagkunwari siyang abala sa pag-ayos ng sala. Habang nagpupunas ng alikabok sa center table, palihim niyang sinulyapan ang paligid. Si Imelda ay nasa hardin, nagpapanggap na nag-aalaga ng mga rosas. Si Marco naman ay nasa itaas, may kausap na naman sa telepono. Ito na ang pagkakataon niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ang voice recorder app, pinindot ang pulang bilog at nakita ang timer na nagsimulang tumakbo. 002. Bawat segundo ay parang isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Mabilis at maingat, isinilid niya ang telepono sa ilalim ng isang makapal na coffee table book sa pinakailalim na estante ng mesa. Isang lugar na hindi madaling mapansin, ngunit sapat na bukas para makuha ang anumang pag-uusap. Huminga siya ng malalim at ipinagpatuloy ang paglilinis. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at sinadya. Isang perpektong maskara para sa kaguluhang nagaganap sa kanyang kalooban. Pagkaraan ng halos isang oras, bumalik ang dalawa sa sala. Nagtimpla si Elara ng kape para sa kanila. Isinilbi ito na may kasamang matamis na ngiti. Ang ngiti ng isang asawang walang kamalay-malay sa mundo. Habang nakaupo sila, inihanda ni Elara ang kanyang pain. Alam niyo po, panimula niya sa isang tonong kaswal na pinraktis niya sa kanyang isipan. Na-inspire po ako sa kaibigan ko. Nag-aaral po kasi siya ng French ngayon. Parang ang sarap din pong matuto ng bagong wika, di ba? Tumingin sa kanya si Imelda mula sa itaas ng kanyang tasa ng kape. Isang bahagyang pagtaas ng kilay ang tanging reaksyon nito. French? Ulit nito na para bang ang salitang iyon ay isang kakaibang insekto na dumapo sa mamahalin niyang kasangkapan. Hija, napakarami mong dapat atupagin dito sa bahay. Mas mabuti pang pagtuunan mo ng pansin ang pag-aaral ng mga bagong recipe kaysa sa mga wikang hindi mo naman magagamit. Ang bawat salita ay isang maliit na sampal, ngunit tiniis ito ni Elara. Ito mismo ang reaksyong inaasahan niya. Sumang-ayon naman si Marco, tumatawa ng bahagya. Tama si Mama, mahal. Hayaan mo na yan. Saka para saan pa? Nandito naman kami para alagaan ka. Alagaan ka. Ang mga salitang iyon ay mayroon ng ibang kahulugan ngayon. Isang mapait, sarkastikong kahulugan. Ngumiti lang si Elara. Sa bagay po, tama po kayo. Sa loob-loob niya, isang maliit na tinig ang nagsabi, Salamat. Kinagat ninyo ang pain. Ang kanilang pagmamaliit sa kanya ang kanyang pinakamalaking kalasag. Kinailangan niyang maghintay ng isa pang mahabang oras hanggang sa umalis si Marco para sa isang importanteng meeting at si Imelda ay pumasok sa silid nito para sa kanyang siesta. Nanginginig ang buong katawan ni Elara habang mabilis niyang binawi ang kanyang telepono. Nagkulong siya sa banyo sa guest room, ang tanging lugar sa bahay na sigurado siyang hindi siya masusundan. Isinaksak niya ang earphones, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang mga tainga. Pinindot niya ang play. Sa simula, puro mga ordinaryong tunog lang ang kanyang narinig. Ang tunog ng TV, ang kalansing ng mga tasa. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Imelda at Marco. Hindi sila nag-uusap sa Espanyol, nag-uusap sila sa Tagalog. At ang kanilang mga salita ay mas masakit kaysa sa anumang wikang banyaga. Masyadong mamantika ang sinangag niya kaninang umaga. Reklamo ni Imelda.
Ito ang parehong sinangag na pinuri nito sa harap niya. Hayaan mo na ma, konting tiis na lang, sagot ni Marco. Kapag nakuha na natin ang pera, pwede na tayong kumuha ng totoong chef. Ang pamilya niya, tumatawag pa ba? Mga probinsyanong yon, baka manghingi pa sa kanya kapag nalamang mayaman na siya. Hindi na niya tinapos ang pakikinig sa kanilang mga usapan. Ang bawat salita ay sapat na. Ang lamig ng kanilang mga boses, ang kawalan ng anumang pagmamahal o kahit katiting na respeto para sa kanya ay sapat ng patunay. Pinatay niya sana ang recording. Ang luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata nang bigla siyang may narinig. Ang tunog ng pagring ng telepono ni Marco sa recording. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco bago nito sagutin. Hello? At pagkatapos, isang boses na hindi niya kailanman narinig. Isang boses na magaspang, malalim, at puno ng pagbabanta. Isang boses na nagpatuyo sa kanyang mga luha at nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. De Leon, nasaan na ang pera ko? Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ang telepono sa kamay ni Marco ay parang isang piraso ng nagbabagang bakal. Ang bawat mensahe, bawat tawag ay isang paalala ng malaking anino na bumabalot sa kanyang buhay. Isang anino na may pangalan, Boss Mateo. Hindi ito problema sa kliyente. Hindi ito issue sa opisina. Ito ay isang usapin ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng tawag na narinig ni Elara sa recording, mabilis na nagpaalam si Marco. Importanteng meeting, ang palusot niya. Ang totoo, kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang takasan ang mga pader ng mansyon na tila unti-unting lumiliit, sumisikip, at sumasakal sa kanya. Nagmaneho siya nang walang patutunguhan. Ang boses ni Boss Mateo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang sirang plaka ng pagbabanta. Bigyan mo ako ng 1 linggo, De Leon. 1 linggo. 7 araw para makahanap ng pera na sa loob ng 1 taon ay hindi niya nagawang bayaran. Napahampas siya sa manibela. Ang tunog ay naging basag sa loob ng katahimikan ng kanyang mamahaling sasakyan. Paano siya napunta sa ganito? Ang alaala ay bumalik sa kanya. Malinaw na parang kahapon lang. 1 taon na ang nakalipas. Dinala siya ng isang kasosyo sa negosyo sa isang pribadong poker game. Hindi ito isang legal na kasino. Ito ay isang silid sa basement ng isang lumang gusali sa Maynila. Balot sa usok ng tabako at amoy ng mamahaling alak. Ang tunog ng mga ice cube na kumakalansing sa mga baso, ang halakhakan ng mga mayayamang lalaki, at ang malutong nakaluskos ng mga poker chip, lahat ay parang musika sa kanyang pandinig. Sa simula, nananalo siya. Ang pakiramdam ay parang droga. Ang bawat tamang desisyon, bawat bluff na kumagat, ay nagpapataba sa kanyang ego. Pakiramdam niya ay hari siya ng mundo. Si Marco De Leon, ang golden boy. Magaling sa negosyo, magaling sa sugal. Tumingin sa kanya si Boss Mateo, isang malaking tao na may peklat sa kilay, at tumango, isang ngiti ng paghanga. O yun ang akala niya. Pero ang swerte ay parang babae, pabago-bago. Nagsimula siyang matalo, maliit sa simula. Sinubukan niyang bumawi. Tumaas ang kanyang taya. Lumaki ang kanyang pagkatalo. Ang alak ay hindi na pampasaya, kundi pampamanhid. Ang usok ay hindi na nagpapabango sa hangin, kundi nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa huling laro ng gabi, isinugal niya ang lahat sa isang kamay na akala niya'y sigurado. All in, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong kaba at yabang. Kalmado lang na ibinaba ni Boss Mateo ang kanyang mga baraha. Isang full house. Talo ang 2 pairs ni Marco. Sa isang iglap, ang bundok ng chips sa harap niya ay nawala. Ang nawala ay hindi lang pera. Nawala ang kanyang yabang, ang kanyang dangal. May utang ka sa akin, sabi ni Boss Mateo. Ang boses ay malamig na parang yelo.
At hindi ako nakakalimot. Ngayon, ang anino ng utang na yon ay mas malaki pa kaysa dati. May interest na ito. At ang pasensya ni Boss Mateo ay paubos na. Ang 50 milyong piso ni Elara ay hindi na lang isang oportunidad. Ito na ang kanyang tanging kaligtasan. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ng kanyang ina sa sala. Ang mga mata ni Imelda ay matalas. Kayang basahin ang bawat emosyon sa kanyang mukha. "Anong nangyari sa'yo?" tanong nito. Walang paligoy-ligoy. Para kang nakakita ng multo. Hindi na nagtago si Marco. Ibuhos niya ang lahat ng kanyang takot at desperasyon sa ina. Tumawag siya, "Ma. Si Boss Mateo. 1 linggo na lang daw ang ibinibigay niya sa akin." Hindi nagpakita ng awa si Imelda. Sa halip, ang nakita niya sa mga mata nito ay pagkadismaya. "Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Isang De Leon, nagpapatakot sa isang hamak na gangster?" Lumapit ito. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "Sinabi ko na sa'yo ang solusyon, Marco. Nasa harap na natin. Pero para kang duwag na hindi makakilos." "Pero pera niya yon, Ma. Asawa ko siya." Protesta ni Marco. Ang boses ay mahina. Tumawa si Imelda, isang tawang mapakla at walang kagalakan. Asawa? Isang probinsyanang pumasok sa pamilyang ito na walang dala kundi ang kanyang sarili? "Marco, anak, pakinggan mo ako." Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang mga daliri nito ay mahigpit. "Ang perang iyon, ang magliligtas sa pangalan ng pamilya natin. Ang perang iyon ang mag-aalis sa gulo na pinasok mo. Kumilos ka na parang isang lalaki. Kunin mo ang pera at ayusin mo ang buhay mo." Ang mga salita ng kanyang ina ay parang lason na may halong gamot. Alam niyang mali, pero iyon ang kailangan niyang marinig para bigyang katwiran ang plano sa kanyang isipan. Hindi ito pagnanakaw. Ito ay pagliligtas. Pagliligtas sa kanyang sarili, sa kanilang pamilya. At si Elara, masyado siyang mabuti, masyadong inosente para maintindihan ang maruming mundo ng mga De Leon. Mas mabuti nang hindi niya alam. Nang gabing iyon, pumasok siya sa kanilang silid. Tahimik na. Nakita niya si Elara na mahimbing nang natutulog. Ang mukha nito ay payapa sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang paghinga ay marahan at panatag. Sa isang saglit, naalala ni Marco ang babaeng una niyang nakilala. Simple, puno ng pangarap, at may pagmamahal sa mga mata na puro at walang pag-iimbot. Isang kislap ng konsensya ang dumaan sa kanyang puso. Isang maliit na tinig na bumubulong, "Huwag. Huwag mong gawin to sa kanya." Pero mabilis itong nilamon ng anino ng takot. Nakita niya ang mukha ni Boss Mateo, narinig niya ang mga salita ng kanyang ina. Tiningnan niyang muli si Elara. Hindi na siya ang babaeng minahal niya. Isa na lang siyang solusyon. Isang susi. Para rin naman to sa kanya, sabi niya sa sarili. Hindi niya kayang hawakan ng ganoong kalaking pera. Masasayang lang. Sa amin, lalago ito. Mapoprotektahan ko siya ng mas mabuti kung wala na akong problema. Ang mga kasinungalingan ay sunod-sunod na pumasok sa kanyang isip. Bawat isa ay mas madaling paniwalaan kaysa sa nauna, hanggang sa ang katotohanan ay tuluyan ng natabunan. Habang pinapanood niya ang kanyang natutulog na asawa, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe. Dahan-dahan, para hindi magising si Elara, binuksan niya ito. Galing ito sa isang numerong hindi pamilyar, pero kilala niya kung kanino galing. Hindi ito text, isa itong litrato. Ang dugo ni Marco ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Nasa litrato si Elara, nakunan kaninang umaga sa palengke. Nakangiti ito habang namimili ng gulay, walang kamalay-malay, na may kumukuha ng kanyang larawan mula sa malayo. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. "Ang ganda ng asawa mo. Huwag mong hahayaang may mangyaring masama sa kanya." Hindi na ito isang simpleng banta sa kanya. Damay na si Elara.
Ang anino ay hindi na lang bumabalot sa kanya. Unti-unti na rin itong nilalamon ang babaeng natutulog ng mahimbing sa kanyang tabi. Ang mga sumunod na araw ay naging isang nakakabiinging sayaw ng pagkukunwari. Si Elara ay gumigising bawat umaga na may ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Naghahanda siya ng agahan, naglilinis ng bahay, at tinutupad ang lahat ng tungkulin ng isang mabuting asawa, habang ang kanyang isipan ay abala sa pag-iipon ng bawat maling kilos, bawat lihim na sulyap, bawat salitang Espanyol na binibitiwan nila sa kanyang harapan. Ang litrato ni Elara sa telepono ni Marco ay nagbigay ng bagong antas ng pagkaapurahan sa plano ng mag-ina. Naramdaman ito ni Elara. Ang kanilang pagkilos ay mas mabilis na ngayon, mas desperado. Naging mas mahigpit si Imelda. Ang kanyang mga payo ay naging utos na. Hija, huwag ka na munang lumabas-labas mag-isa. Sabi nito isang hapon habang si Elara ay naghahanda sa nang pumunta sa grocery. Delikado ang panahon ngayon. Maraming masasamang loob. Dito ka na lang sa bahay. Mas ligtas ka. Ang mga salita ay puno ng pagkalinga. Ngunit ang mga mata ni Imelda ay malamig at nagmamatyag. Hindi ito pag-aalala. Ito ay pagbabantay. Gusto nilang malaman kung nasaan siya sa bawat minuto ng araw. Nais nilang tiyakin na wala siyang ibang makakausap, walang ibang mapagtatanungan. Gusto nilang ikulong siya sa kanilang perpektong kasinungalingan hanggang sa makuha nila ang kanilang gusto. Tumangulang si Elara. Sige po, Mama. Tama po kayo. Nagpanggap siyang masunurin, ngunit sa loob-loob niya, ang mga pader ng mansyon ay tila humihigpit sa kanyang paligid. Unti-unting kinukuha ang kanyang hininga. Pakiramdam niya ay isang preso siya sa sarili niyang tahanan. Sa gitna ng lahat ng ito, sa isang hapon, kung kailan ang tensyon sa bahay ay halos nahihipo na sa kapal, tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na pangalan ang lumitaw sa screen, isang pangalan na nagdulot ng biglaang kirot ng pangungulila sa kanyang dibdib. Nanay. Mabilis siyang nagpaalam at pumanhik sa kanilang silid. Isinara ang pinto bago sagutin ang tawag. Kailangan niya ng kahit isang saglit na privacy. Hello, Nay? Sabi niya. Pilit na pinasasaya ang kanyang boses. Elara, anak, kumusta ka na? Ang boses ni Teresita sa kabilang linya ay mainit at puno ng pagmamahal. Isang bagay na hindi niya narinig sa loob ng bahay na ito sa loob ng mahabang panahon. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pagpipigil ay halos bumigay. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang isumbong ang lahat. Ang basag na plorera, ang mga lihim na salita, ang takot, ang pag-iisa. Gusto niyang maging isang batang muling tumatakbo sa kanyang ina para sa kaligtasan. Okay lang po ako, Nay. Medyo pagod lang po sa mga gawain dito. Sagot niya, ang bawat salita ay isang pakikibaka laban sa panginginig ng kanyang boses. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan sa kabilang linya na para bang dinarama ni Teresita ang bawat salitang hindi sinasabi ng kanyang anak. Ang kanyang ina ay palaging ganoon. Mayroon itong kakaibang kakayahang makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara. Anak, sigurado ka bang ayos ka lang? Muling tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon, mas malumanay. Nararamdaman ko, may problema ba? Napapikit si Elara ng mariin. Kinagat ang kanyang labi para pigilan ng isang hikbi. Sabihin mo na, humingi ka ng tulong. Ngunit isang malamig na boses sa kanyang isipan ang pumigil sa kanya. Hindi pa ito ang tamang panahon. Wala ka pang sapat na patunay. Isang salita mo lang laban sa salita nila. At ikaw ang lalabas na masama. Kailangan niyang maging matalino. Kailangan niyang maging maingat. Wala po, Nay. Promise. Pagsisinungaling niya at kinasusuklaman niya ang kanyang sarili para dito. Pagod lang po talaga. Na-miss ko lang po kayo.
"Na-miss din kita, anak. Araw-araw," sagot ni Teresita, at narinig ni Elara ang lungkot sa boses nito. "Tawagan mo ako kahit anong oras, ha? Kung kailangan mo ng kausap, kahit tungkol sa pinakamaliit na bagay." "Opo, Nay. Pangako." Pagkatapos ng tawag, umupo si Elara sa gilid ng kama. Ang telepono ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang pag-uusap, sa halip na magbigay ng ginhawa, ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng mas matinding pag-iisa. Mag-isa niya itong haharapin. Sa ngayon, tumingin siya sa paligid ng silid. Ang malaking aparador na puno ng mga damit na binili ni Marco para sa kanya. Ang mga mamahaling kurtina na pinili ni Imelda. At sa pader, ang kanilang malaking wedding portrait. Tumayo siya at lumapit dito. Tinitigan niya ang larawan. Siya, na nakangiti ng buong puso, ang mga mata ay puno ng pag-ibig at pag-asa. At si Marco nakangiti rin. Ang mga braso ay nakapulupot sa kanya na para bang nangangakong poprotektahan siya habang buhay. Saan na napunta ang lalaking yon? Ang lalaking pinakasalan niya? Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay? O baka naman, hindi ito kailanman nawala. Baka ang lalaki sa larawan ay isang ilusyon lang, isang karakter na ginampanan niya ng napakahusay, at ang tunay na Marco ay ang taong bumubulong ng mga kasinungalingan sa likod niya. Isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Hindi na niya kayang maghintay na lang at makinig. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha ang buong plano, ang buong katotohanan. Muli siyang napatingin sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Napadako ang tingin niya sa isang malaking florera na may artipisyal na mga bulaklak sa study table ni Marco. Isang lugar kung saan ito madalas makipag-usap sa telepono. Pagkatapos, ay napatingin siya sa opisina ni Imelda sa ibaba, kung saan ito madalas magkulong kasama si Marco para sa kanilang mga pribadong usapan. Isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan, mas mapanganib, mas desperado, ngunit kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Oras na para magtanim ng isa pang pain. Isang pain na siguradong makakakuha ng pinakamalaking isda. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan, mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Elara. Nagpaalam si Marco na may pupuntahan siyang site visit at si Imelda naman ay may nakatakdang session ng mahjong kasama ang kanyang mga amiga. Alam ni Elara na ito na ang hudyat. "Mag-ingat ka, mahal," sabi niya kay Marco. Nag-iwan pa ng isang magaan na halik sa pisngi nito. Isang halik na lasang abo at kasinungalingan. "Dito ka lang sa bahay, Hijay. Hija, huwag kang aalis." Bilin naman ni Imelda, ang mga mata ay puno ng pagbababala sa likod ng pekeng ngiti. Sa sandaling umalis ang sasakyan nila at isinara ang malaking gate, gumalaw si Elara. Hindi na siya ang asawang mabagal at mahinhin. Ang bawat kilos niya ay mabilis, tiyak, at puno ng layunin. Una niyang pinuntahan ang opisina ni Imelda. Ito ang pugad. Dito nabubuo ang mga plano. Dito namamatay ang mga pangarap. Maingat niyang binuksan ang pinto. Ang silid ay puno ng mga antigo at mamahaling gamit. Isang testamento sa pagkahumaling ni Imelda sa karangyaan. Inilabas niya ang kanyang telepono. Pinindot ang record button. Ang kanyang puso ay parang kabayong nagwawala sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga kamay ay kalmado. Inilagay niya ang telepono sa likod ng isang malaking florera na puno ng mga tuyong dahon, nakatago ngunit nakatutok sa lamesa kung saan madalas umupo ang mag-ina. Pagkatapos noon, umakyat siya sa kanilang silid. Kinuha ang luma niyang telepono na hindi na ginagamit at isinagawa ang parehong proseso. Itinago niya ito sa isang maliit na sisidlan ng mga panulat sa study table ni Marco. 2 pain, 2 tenga sa 2 magkaibang lugar. Ang maghapon
ay dumaan na parang isang panaginip na puno ng pagkabalisa. Nagluto siya, naglinis, nag-ayos ng mga bulaklak. Ginawa niya ang lahat ng normal na gawain, ngunit ang kanyang buong diwa ay nasa 2 teleponong tahimik na nakikinig. Nang dumating ang gabi, bumalik sila. Sabay. Mukhang may pinag-usapan silang importante. Nakita niya ito sa paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa, sa tensyon, sa kanilang mga balikat. Nagkunwari siyang walang napapansin. Inihain niya ang hapunan. Nga pala, mahal, sabi ni Marco sa kalagitnaan ng kanilang pagkain. Nakausap ko na ang bangko. Ready na ang lahat. Bukas, kailangan na lang nating pirmahan ang mga dokumento para mailipat ang pera. Naramdaman ni Elara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Bukas na. Ganoon na kabilis. Ganoon ba? Sagot niya, pilit na pinapanatili ang nangiti. Sige, mahal. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Imelda na may tatapusin lang sa kanyang opisina. Sumunod si Marco. Tulungan ko lang si Mama sa ilang papeles, mahal. Ito na. Nagligpit si Elara ng pinagkainan. Ang bawat pinggan na kanyang hinuhugasan ay parang may bigat ng semento. Ang isip niya ay lumilipad sa opisina sa ibaba. Pagkatapos ng halos kalahating oras na tila isang kawalang hanggan, narinig niya ang kanilang mga yabag paakyat. Kinailangan niyang maghintay hanggang sa sigurado siyang tulog na ang lahat. Bandang hating gabi, nang ang tanging maririnig na lang ay ang ugong ng aircon at ang mahimbing na paghinga ni Marco sa kanyang tabi, dahan-dahan siyang bumangon. Walang sapin sa paa, para hindi lumikha ng anumang ingay, tinahak niya ang madilim na pasilyo. Una niyang binawi ang telepono sa opisina ni Imelda. Pagkatapos, ang lumang telepono mula sa kanilang silid. Nagkulong siyang muli sa banyo ng guest room. Ang malamig na tiles sa sahig ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanginginig na mga binti. Isinaksak niya ang kanyang earphones. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play sa recording mula sa opisina ni Imelda. Narinig niya ang kanilang mga boses, malinaw na malinaw. At sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-ingat. Kampante silang walang sino man ang makakaintindi sa kanila. Nag-uusap sila sa Espanyol. Todo está listo, Mama. Narinig niyang sabi ni Marco. Handa na ang lahat, Ma. Excelente, sagot ni Imelda. Ang boses ay puno ng tagumpay. Mañana, finalmente, el dinero será nuestro. 50 milyones. Magaling. Bukas sa wakas, ang pera ay magiging atin. 50 milyon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco. ¿Qué haremos con ella después? Anong gagawin natin sa kanya pagkatapos? At ang sagot ni Imelda. Ang sagot na yon ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang piraso ng puso ni Elara. Tumawa si Imelda, isang tawang tuyo at walang kagalakan. Haremos que su vida sea un infierno, sabi nito. Ang bawat salita ay tumatagos na parang yelo. Crearemos una razón, cualquier razón, para anular el matrimonio. Quizás es infiel o loca. No importa, ella se irá de esta casa sin nada. Absolutamente nada. Gagawin nating impyerno ang buhay niya. Gagawa tayo ng dahilan, kahit anong dahilan, para mapawalang bisa ang kasal. Siguro hindi siya tapat o baliw. Hindi mahalaga. Aalis siya sa bahay na ito nang walang dala. Kahit katiting. Nagpatuloy pa ito. Ang boses ay puno ng pagkasuklam. Ella es solo una niña de pueblo con suerte. La sangre de los de León no puede ser manchada por alguien de su clase. Isa lang siyang batang probinsyana na sinuwerte. Ang dugo ng mga De Leon ay hindi pwedeng madungisan ng isang tulad niya. Naramdaman ni Elara ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay naging mababaw, ngunit hindi niya pinatay ang recording. Kailangan niyang marinig ang lahat. At pagkatapos ay nagsalita si Marco.
ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang buhay. Después de esto, ni siquiera recordaremos su nombre. Pagkatapos nito, hindi na natin maaalala pa ang kanyang pangalan. Click! Pinatay ni Elara ang recording. Hindi siya umiyak. Wala nang luhang lumabas. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na dinaig na nito ang kakayahang umiyak. Isang nakapapasong galit at isang nakapangingilabot na kalamigan ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinapatay ang bawat hibla ng pagmamahal at pag-asa na dati niyang naramdaman. Ang babaeng pumasok sa banyong yon, ang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan, ay namatay na sa loob ng ilang minutong yon. Ang babaeng naiwan na nakaupo sa malamig na sahig habang ang mundo niya ay gumuho ay ibang tao na. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang kanyang paghinga ay naging kalmado at malalim. Ang bawat pag-aalinlangan, bawat pag-aatubili ay naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Isang katotohanan kasing sakit ng kamatayan, ngunit kasing linaw ng kristal. Ginamit siya, niloko, at itatapon na parang basura. Hindi na natin maaalala pa ang kanyang pangalan. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang saksak sa puso, kundi bilang isang hamon, isang sumpa na kailangan niyang baliin. Maalaala ninyo, bulong niya sa katahimikan ng banyo. Maalaala ninyo ang pangalan ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay may bagong bigat at layunin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay maputla. Ang mga mata ay malalim dahil sa sakit. Ngunit may bagong kislap sa mga ito. Isang kislap na parang apoy na nagsisimula pa lang magliyab. Hindi na ito ang kislap ng pag-ibig. Ito ang kislap ng digmaan. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi na para maghanap ng aliw o para umiyak sa isang kaibigan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na nagdial ng isang pamilyar na numero. Ilang sandali lang ay sinagot ito. Anak, gabi na. May problema ba? Ang nag-aalalang boses ng kanyang ina, si Teresita, ang bumasag sa katahimikan. Huminga ng malalim si Elara. Inipon ang lahat ng kanyang lakas. Ang boses na lumabas sa kanya ay kalmado, matatag, at walang bahid ng anumang luha. Nay, panimula niya, kailangan ko po ng tulong ninyo. Nagkaroon ng sandaling pagtigil. Ano yon, anak? Ano mang kailangan mo? Hindi bilang nanay. Pagpapatuloy ni Elara, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang refleksyon sa babaeng isinilang mula sa mga abo ng pagkakanulo. Kundi bilang Hukom Sandoval, nagkaroon ng isang mahaba at makahulugang katahimikan sa kabilang linya. Hindi ito katahimikan ng pagkalito, kundi katahimikan ng isang taong biglang nagbago ng anyo. Mula sa isang nag-aalalang ina tungo sa isang profesional na nakikinig sa isang kaso. Nang muling magsalita si Teresita, ang init at lambing sa kanyang boses ay nawala. Ang pumalit dito ay isang boses na kalmado, matalas, at puno ng awtoridad. Ito ang boses na narinig ni Elara minsan noong bata pa siya, isang boses na kayang patahimikin ang isang buong korte. Magsalita ka, Elara, sabi ni Hukom Teresita Sandoval. Ano ang hawak mo? Sa loob ng sumunod na 15 minuto, isinalaysay ni Elara ang lahat. Walang luha, walang pag-aatubili. Ang kanyang pagsasalita ay direkta at malinaw, na para bang nagbabasa siya ng isang testimonya. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga lihim na pag-uusap sa Espanyol, ang utang ni Marco, ang pagbabantay sa kanya ni Imelda, at ang pinakahuli at pinakamasakit sa lahat, ang buong recording ng plano nilang itapon siya matapos makuha ang pera. Habang nagsasalita siya, isang malayong alaala ang bumalik sa kanya. Siya ay 10 taong gulang noon.
Nakaupo sa likod ng isang malaking korte, pinapanood ang kanyang ina sa trabaho sa unang pagkakataon. Nakasuot ito ng itim na roba. Nakaupo sa isang mataas na silya. Ang kanyang muka ay seryoso at hindi mababasa. Nakita niya ang respeto at kaunting takot sa mga mata ng mga abogadong nagsasalita sa harap nito. Narinig niya ang malakas at makapangyarihang tunog ng malyete nito na pumukpok sa mesa. Sa araw na yon, naunawaan ni Elara na ang kanyang ina ay hindi lang isang simpleng nanay. Isa itong puwersa na kinikilala. At ngayon, ang puwersang iyon ay nasa panig niya. Malinaw, sabi ni Teresita matapos pakinggan ang lahat. Ang krimen ay large-scale estafa through deceit. At dahil dalawa sila, pwede itong pumasok sa syndicated estafa. Mas mabigat ang parusa, walang piyansa. Ang mga legal na termino ay hindi nakakatakot para kay Elara. Sa halip, ang mga ito ay parang isang baluti na unti-unting isinusuot sa kanyang pagkatao. Ano po ang gagawin ko? Name, ma'am, pagtatama ni Elara. Makinig kang mabuti, Elara, sabi ni Teresita. Ang bawat salita ay tila isang utos. Anak, ang ebidensya mo, ang voice recording, ay hari. Ito ang puso ng kaso natin. Pero para maging reyna ang kaso at manalo tayo ng walang duda, kailangan natin sila sa akto. Sa akto? Pag-ulit ni Elara. Oo, sa ngayon. Ang lahat ng ito ay intensyon pa lang. Isang plano. Masakit. Oo, pero sa mata ng batas, kailangan nating patunayan na isinagawa nila ang panloloko. Kailangan nilang makuha ang pera. Naramdaman ni Elara ang paghigpit ng kanyang dibdib. Ibibigay ko po sa kanila ang pera? Oo, sagot ni Teresita, matatag. Iyan ang pinakamahirap na parte, anak, at kailangan mo ng tibay ng loob na higit pa sa iyong inaakala. Bukas, pupunta ka sa bangko. Ngingiti ka, pipirma ka. Hahayaan mong ilipat ang 50 milyong piso sa account na kontrolado nila. Sa sandaling mangyari iyon, ang krimen ay kompleto na. Ang plano nila ay hindi na lang salita. Ito ay isa ng ganap na krimen. At sa sandaling iyon, ang bitag natin ay sasarado na. Isang plano, isang bitag. Ang mga salita ay nagbigay ng kakaibang lakas kay Elara. Hindi na siya ang biktima, isa na siyang mangangaso. Pagkatapos kong pumirma, ano po ang susunod? Bago ka pa man pumunta sa bangko, tatawagan ko ang isang pinagkakatiwalaan kong abogado sa Maynila. Isang dati kong estudyante. Maghahanda siya ng isang ex parte motion para i-freeze ang account na yon sa sandaling pumasok ang pera. Base sa ebidensya ng iyong recording, hindi nila ito magagalaw. Pagkatapos, darating siya dyan kasama ang mga awtoridad. Ang kailangan mo lang gawin ay umati. Umarte ka na parang wala kang alam hanggang sa huling sandali. Kaya mo ba, Elara? Tumingin muli si Elara sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babae sa salamin ay tumango. Ang mga mata nito ay hindi na mga matang nalulunod sa luha, kundi mga matang nagliliyab sa determinasyon na parang bakal na pinapanday sa apoy. Kaya ko po, sagot niya. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng bakal. Mabuti. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa batas. At higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mo. Pagkatapos ng tawag, nanatili siyang nakatayo sa harap ng salamin. Ang takot ay wala na. Ang sakit ay naroon pa. Isang malamig na bato sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanya. Ang nagkokontrol sa kanya ngayon ay isang layunin, isang misyon. Ang pinto ng banyo ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa silid ay tumama sa kanyang likuran. Napalingon siya. Nakatayo roon si Marco. May malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata ay kumikinang sa kagalakan at kasakiman
na hindi na nito sinusubukang itago. "Mahal, gising ka pa pala," sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng kasabikan. Hindi ako makatulog sa excitement. Iniisip ko lang, bukas na natin pipirmahan ang mga papeles sa bangko. Hindi kumurap si Elra. Ang galit sa kanyang puso ay nagyelo at naging isang perpektong maskara ng kaligayahan. Lumingon siya paharap sa kanya, isang matamis at mapagmahal na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting kasing ganda ng isang bulaklak na may lason. "Talaga, mahal? Nakakatuwa naman." Ang biyahe papunta sa bangko ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Elara. Nakaupo siya sa passenger seat ng kanilang sasakyan. Ang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang mga mata ay nakatuon sa mga gusaling mabilis na dumadaan sa bintana. Sa labas, ang mundo ay abala at normal. Sa loob ng sasakyan, ang hangin ay makapal at puno ng mga hindi sinasabing salita. "Excited ka na ba, mahal?" Basag ni Marco sa katahimikan. Ang kanyang boses ay masayang-masaya. Pagkatapos nito, wala na tayong iisipin. Ito na ang simula ng bago nating buhay. Lumingon si Elara. Sa kanya, isang maliit na nangiti ang isinukli. "Oo naman. Mahal, para sa atin to. Para sa inyo." Pagtatama ng isang malamig na tinig sa kanyang isipan. Hinawakan ni Marco ang isa niyang kamay at pinisil ito. Ang kanyang palad ay mainit at medyo basa sa pawis, isang senyales ng kanyang pananabik at kaba. Para kay Elara, ang init na yon ay parang haplos ng isang ahas. Ang pakiramdam ay nakakapanindig balahibo, ngunit pinanatili niya ang kanyang ngiti. Pinisil niya pabalik ang kamay nito, isang perpektong pagganap ng isang nagmamahal na asawa. Pagdating nila sa bangko, sinalubong sila ng branch manager, isang babaeng nasa katanghalian, ang edad na may propesyonal na ngiti. Inescort sila nito sa isang pribadong silid na may salaming pader, malamig dahil sa aircon, at amoy bagong pera. "Mr. and Mrs. De Leon, welcome. Nakahanda na po ang lahat ng dokumento," sabi ng manager. Inilalatag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng makintab na lamesang gawa sa mahogany. Umupo sila, magkatabi. Si Marco ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang kanyang hita ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa. Si Elara naman ay kalmado. Ang kanyang postura ay tuwid. Ang kanyang paghinga ay malalim at kontrolado. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. "Umarte ka na. Parang wala kang alam," hanggang sa huling sandali. Sa ilalim ng mesa, naramdaman niyang muli ang kamay ni Marco na naghahanap sa kamay niya. Hinawakan nitong muli iyon, mas mahigpit ngayon. Inilapit nito ang kanyang bibig sa tenga ni Elara. "Para sa kinabukasan na natin, mahal ko," bulong nito. Ang hininga ay mainit at puno ng kasabikan na nagdulot ng pangingilabot sa batok ni Elara. "Mahal na mahal kita." Ang mga salitang dati ay musika sa kanyang pandinig ay isa na ngayong malakas at nakakabinging ingay. Ang sakit ay biglang kumirot sa kanyang dibdib, isang matalim na paalala ng lahat ng pinaniwalaan niya at lahat ng nawala sa kanya. Sa isang saglit, ang kanyang kontrol ay halos bumigay, ngunit huminga siya ng malalim. Isinara ang sakit sa isang kahon sa loob ng kanyang puso at lumingon kay Marco na may ngiti sa mga labi. "Mahal na mahal din kita," sagot niya. Ang kanyang boses ay malambing at walang bahid ng anumang kapaitan. Binuklat ng manager ang mga pahina ng dokumento. Itinuturo ang mga linya kung saan sila dapat pumirma. Ipinaliwanag nito ang mga detalye ng wire transfer mula sa trust account ni Elara patungo sa bagong bukas na joint savings account nilang mag-asawa, isang joint account na alam ni Elara ay hindi na niya kailanman magagalaw. "Dito po, Mrs. De Leon," sabi ng manager. Iniaabot sa kanya ang isang mamahaling ballpen.
Ang lahat sa silid ay tila nag-slow motion. Ang panulat sa kanyang kamay ay parang may bigat na 1 tonelada. Tinitigan niya ang linya sa ibabaw ng kanyang pangalan, Elara Jane Sandoval de Leon. Ito ang pangalan na buong pagmamalaki niyang isinulat sa loob ng 3 taon. Ngayon, ang bawat letra ay simbolo ng isang kasinungalingan. Tumingin siya sa bank manager, isang babaeng ginagawa lang ang kanyang trabaho, walang kamalay-malay sa dramang nagaganap sa kanyang harapan. Nginitian niya ito para alisin ang anumang pagdududa. Pagkatapos, tumingin siya kay Marco. Ang mga mata nito ay nakatutok sa dulo ng panulat, nagniningning sa pag-asam na parang isang gutom na hayop na naghihintay sa kanyang pagkain. At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na natitira sa kanya para sa lalaking ito, ang mga alaala, ang mga pangarap, ang mga anino ng kung ano sila dati, ay tuluyan ng namatay. Huminga siya ng malalim at sa isang tuloy-tuloy at eleganteng pagkilos, inilapat niya ang dulo ng panulat sa papel. Isinulat niya ang kanyang pangalan, Elara Jean Sandoval de Leon. Ang huling pagkakataon na isusulat niya ang pangalang iyon ng buo. Ang bawat kurba ng kanyang sulat ay perpekto. Walang bakas ng panginginig, walang bahid ng pag-aatubili. Ito na ang kanyang huling pirma. Ang kanyang huling akto ng pagsuko. Ang kanyang huling sakripisyo bago ang pagbangon. Ayan na, sabi ni Marco. Hindi maitago ang panginginig sa kanyang boses dahil sa tuwa. Mabilis niyang kinuha ang panulat at halos iginuhit ang sarili niyang pangalan sa tabi ng sa kanya. Okay, all set. Masayang sabi ng manager. Ipoproseso ko na po ito ngayon din. It will take around 5 to 10 minutes to reflect on your new account. Tumayo ang manager at lumabas ng silid para asikasuhin ang transfer. Naiwan silang dalawa ni Marco sa malamig na katahimikan. Nagawa natin, mahal, sabi ni Marco. Niyayakap siya mula sa gilid. Nagawa natin. Hindi tumugon si Elara. Tinitigan lang niya ang pirma niya sa papel. Ang pirma na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ang pirma na tatapos sa lahat. Maya-maya, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Isang mahinang pag-vibrate. Sumulyap siya sa telepono ni Marco na nakapatong sa mesa. Umilaw ang screen nito, nagpapakita ng isang bagong mensahe. Hindi sinasadyang nabasa ito ni Elara. Hindi niya kailangang magsikap. Ang mga salita ay malaki at malinaw, na parang isinisigaw sa kanya. Isang mensahe mula kay Mama. At ang nakasulat ay isang salita lamang. Isang salitang Espanyol na sumaksak sa kanya ng mas malalim kaysa sa anumang kutsilyo. Victoria. Ang salitang Victoria ay tila isang tatak na nagmarka sa buong pag-uwi nila. Ang pagkukunwari ay natapos na. Ang mga maskara ay tuluyan ng bumagsak. Sa biyahe, si Marco ay hindi na ang nag-aalalang asawa. Siya ay isang mananalo na nagdiriwang. Hindi na niya hinawakan ang kamay ni Elara. Sa halip, ang isang kamay niya ay nasa manibela, habang ang isa naman ay abala sa pag-text sa kanyang ina. Ang kanilang mga tawa at ngiti ay parang mga kidlat na dumadaan sa tahimik na sasakyan. Tratuhin nila si Elara na parang hangin, isang kasangkapan na nagawa na ang trabaho at ngayon ay isasantabi na lang. Hindi na siya umimik, hinayaan niya sila. Ang bawat halakhak nila ay parang gasolinang ibinubuhos sa apoy na nagliliyab sa kanyang kalooban. Pinapanood niya ang tanawin sa labas, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang mga gusali ng alabang, kundi ang guhong imahe ng kanyang pagsasama. Ang sandaling ito ng kanilang tagumpay. Ang magiging pinakamatamis na bahagi ng kanyang ganti. Pagdating nila sa mansyon, si Imelda ay naghihintay sa may pinto. Ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Sinalubong niya si Marco ng isang mahigpit na yakap. Nagawa natin, anak. Nagawa natin, sabi nito.
bago bumaling kay Elara na may isang matamis at nakakalokong nandaong ngiti. Pagod ka na siguro, Hija. Magpahinga ka na muna. Ngunit bago pa man makahakbang si Elara, inilabas ni Imelda ang isang bote ng champagne mula sa isang ice bucket na nakahanda na sa salanda. Hindi, hindi ka muna magpapahinga, sabi nito. Ang boses ay puno ng katuwaan. Magdiriwang tayo para sa magandang kinabukasan ng pamilya De Leon. Pinaupo nila si Elara sa sofa habang si Marco ang nagbukas ng bote. Ang tunog ng pagputok ng cork ay parang isang putok ng baril na hudyat ng pagsisimula ng kanilang pagdiriwang at ng pagtatapos ng lahat. Nagsalin sila sa 3 kopita, ngunit ang isa, ang para kay Elara, ay nanatili sa mesa. Hindi ginalaw. Itinaas ni Marco at Imelda ang kanilang mga kopita. Nagtama ang kanilang mga mata, isang tingin ng isang matagumpay na sabuatan. At sa wikang akala nila'y hindi niya naiintindihan, sinabi ni Imelda ang toast. Por el futuro, sabi nito, para sa kinabukasan. Y por fin, por deshacernos de la carga, dagdag ni Marco, tumatawa. At sa wakas, sa pagalis ng pabigat. Ang pabigat, siya iyon. Hindi kumurap si Elara. Tinitigan lang niya sila habang umiinom, habang nagtatawanan, habang pinag-uusapan ang mga plano nila para sa pera, isang bagong kotse para kay Marco, isang biyahe sa Europa para kay Imelda, isang bagong investment para siyang nanonood ng isang pelikula. Ang kanyang puso ay hindi na nasasaktan. Ito ay manhid na, nagyelo sa galit, naghihintay sa tamang oras. Medyo nahihilo po ako, sabi ni Elara, dahan-dahang tumatayo. Ito ang kanyang cue. Akyat na po muna ako para magpahinga. Sige, Hija, sabi ni Imelda. Hindi man lang siya tinitingnan, abala sa pag-ikot-ikot ng champagne sa kanyang kopita. Magpahinga ka ng mabuti. Naglakad si Elara paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang halakhakan ng mag-ina. Pagpasok niya sa kanilang silid, isinara niya ang pinto. Ang silid na ito, na dati niyang tinuring na kanlungan, ay isa na ngayong kulungan na puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Hindi siya umupo. Sa halip, binuksan niya ang malaking aparador. Hinila niya palabas ang isang malaking maleta, ang maletang ginamit niya noong una siyang lumipat sa bahay na ito. Isa-isa, sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit, ngunit hindi lahat. Ang mga damit lang na kanya talaga. Ang mga simpleng bestida, ang mga lumang maong, ang mga t-shirt na dala niya mula sa probinsya, ang lahat ng mamahaling damit at alahas na binili ni Marco para sa kanya ay iniwan niya. Ang mga iyon ay bahagi ng kasinungalingan, hindi iyon sa kanya. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, metodikal, at walang emosyon. Bawat tupi ng damit ay isang pagpapaalam. Ang huli niyang tiningnan ay ang kanyang wedding gown na nakasabit sa isang espesyal na lagayan. Hinaplos niya ang malambot na tela nito, isang simbolo ng isang pangarap na naging isang bangungot. Iniwan niya ito roon, nakasabit, na parang isang multo ng nakaraan. Habang isinasara na niya sana ang maleta, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Imelda, may isang matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang sobre. Oh, sabi nito. Kunwari nagulat. Nag-eempake ka na pala. Pinapadali mo ang lahat para sa atin. Lumakad ito papasok. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig na gawa sa kahoy. Itinapon niya ang sobre sa ibabaw ng kama ni Elara. Ang puting sobre ay tila isang bandila ng pagsuko sa ibabaw ng kama. Ano po ito? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay kalmado. Isang sorpresa, sagot ni Imelda. Ang ngiti ay lalong lumapad. Isang plane ticket, pauwi sa probinsya ninyo, one way.
Magbakasyon ka muna, Hija. Matagal-tagal. Ang insulto ay malinaw. Ito na ang kanyang pagpapalayas, ang huling akto ng kanilang pagtatapon sa kanya. Sa labas, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, hinahampas ang mga sanga ng puno sa bintana. Isang malayo at mahinang dagundong ng kulog ang narinig. Isang bagyo ang paparating. Hindi pinansin ni Elara ang tiket. Sa halip, ibinaba niya ang takip ng kanyang maleta. Click! Ang tunog ng pagsara ng lock ay matalim at malakas sa loob ng silid. Isang tunog na puno ng katapusan. Napatingin si Imelda sa kanya. Bahagyang nawala ang namuang ngiti sa mukha nito dahil sa biglaang tunog. Dahan-dahang lumingon si Elara, paharap sa kanyang biyenan. Walang luha sa kanyang mga mata. Walang bakas ng pagkatalo. Sa halip, isang maliit at misteryosong ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinitigan niya si Imelda ng diretso sa mga mata. Tapos na po ba kayo, Mama Imelda? Ang tanong ni Elara ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin sa loob ng silid. Mas malakas pa kaysa sa unang dagundong ng kulog sa labas. Tapos na po ba kayo, Mama Imelda? Ang nangiti sa mukha ni Imelda ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Elara. Sa halip, kinuha niya ang hawakan ng kanyang maleta. Sa isang kalmado at tiyak na pagkilos, hinila niya ito at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Nilagpasan ang kanyang biyenan na parabang isa itong muwebles na walang buhay. Saan ka pupunta? Sigaw ni Imelda, nakabawi sa pagkagulat. Huwag mong isipin na may makukuha ka pa sa bahay na ito. Hindi lumingon si Elara. Nagpatuloy lang siya sa paglakad sa pasilyo, patungo sa hagdanan. Sa ibaba, narinig niyang tumayo si Marco na naalarma sa sigaw ng kanyang ina. Anong nangyayari, Ma? Ang walang utang na loob mong asawa. Aalis na dala ang mga gamit niya. Bumaba si Elara sa hagdan. Bawat hakbang ay mabagal at marahan. Hindi ito ang pagbaba ng isang taong pinalayas. Ito ang pagbaba ng isang reyna na babawiin ang kanyang trono. Sa ibaba ng hagdan, naghihintay si Marco. Ang kanyang muka ay pinaghalong galit at pagtataka. Elara, ano ang drama ito? Tanong niya. Ang boses ay naging magaspang. Kung aalis ka, iwanan mo ang lahat. Wala kang karapatan sa kahit ano dito. Tumigil si Elara sa huling baitang ng hagdan. Tiningnan niya silang dalawa. Ang mag-inang nag-aabang. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamataas at pag-aakalang sila pa rin ang may kontrol. Hindi siya nagsalita. Sa halip binitawan niya ang kanyang maleta. Lumakad siya papunta sa center table, kung saan nakapatong pa rin ang hindi nagalaw na kopita ng champagne na para sa kanya. Mula sa kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit at itim na bagay. Isang Bluetooth speaker. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi mismo ng bote ng champagne. Napatawa si Marco, isang tawang mapakla. Ano yan? Makikinig ka ng music bago ka umalis. Nababaliw ka na ba? Ngumiti lang si Elara. Isang nangiting malamig na parang yelo. Itinaas niya ang kanyang telepono, pinindot ang screen, at isang maliit na tunog ang nagsabing konektado na ang speaker. At pagkatapos, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay pinunit ng kanilang sariling mga boses. Todo está listo, Mama. Ang boses ni Marco, malinaw na malinaw sa speaker. Excelente. Mañana, finalmente, el dinero será nuestro. Ang boses ni Imelda, puno ng tagumpay. Ang kulay ay unti-unting nawala sa mukha ni Marco at Imelda. Ang kanilang mga ngiti ay nagyelo. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkatakot habang pinapakinggan nila ang kanilang sariling pagkakanulo. Haremos que su vida sea un infierno. Ang boses ni Imelda na parabang isang ahas na tumutuklaw mula sa speaker. Ella se irá de esta casa sin nada. Sa labas, kumidlat ng malakas,
nagbibigay liwanag sa buong sala sa isang iglap. Ang kasunod noon ay isang dagundong ng kulog na yumanig sa buong bahay, ngunit mas malakas pa kaysa sa kulog ang huling linyang lumabas mula sa speaker. Ang boses ni Marco. Ang mga salitang tumapos sa lahat para kay Elara. Después de esto, ni siquiera recordaremos su nombre. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Sinasabayan lamang ng malakas na buhos ng ulan sa labas. Si Marco at Imelda ay nakatayo na parang mga estatwang binuhusan ng nagyayelong tubig. Hindi sila makagalaw, hindi sila makapagsalita. Ang pagmamataas sa kanilang mga mukha ay natunaw at naging purong, hubad na takot. At sa katahimikang yon, nagsalita si Elara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay matalas na parang bubog. At sa unang pagkakataon sa harap nila, nagsalita siya sa wikang ginamit nilang sandata laban sa kanya. "Que decepcionante," sabi niya. Ang kanyang pagbigkas ay perpekto at walang mali. "Que su bokabularyo sea tan limitado." Nakakadismaya na ang inyong bokabularyo ay napakalimitado. Napasinghap si Imelda na para bang sinampal. Si Marco ay napaatras ng isang hakbang. Ang kanyang bibig ay bumubuka at sumasara na parang isang isdang iniahon sa tubig. "Paano?" bulong ni Marco. Hindi ako ano, Marco?" Tanong ni Elara, bumabalik sa Tagalog. "Isang mangmang na probinsyana? Isang palamuti na walang alam? Yan ba ang akala ninyo?" Naglakad siya palapit sa kanila at sa bawat hakbang niya, sila naman ay umaatras. Ang kapangyarihan sa silid ay tuluyan ng lumipat. "Ah, nga pala," sabi ni Elara na para bang may bigla siyang naalala. "Ang abogado ko na ipina-freeze ang account na yon 10 minuto na ang nakalipas sa ngalan ko ay nagpapadala ng kanyang pagbati." Ang mukha ni Marco ay gumuho. "Freeze? Oo, at ang nanay ko rin pala," dagdag ni Elara. Ang kanyang boses ay naging matamis na parang lason. Si Hukom Teresita Sandoval nagpapadala rin ng kanyang pagbati. Ang pangalan ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Hukom Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Ang pangalang iyon ay kilala sa mundo ng batas. Isang pangalan na sinisimbolo ang katarungan at kawalan ng awa sa mga kriminal. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto sa harapan. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan, pumasok ang 2 unipormadong gwardiya ng kanilang subdivision. Kasunod, ang isang lalaking nasa edad 40, matangkad, nakasuot ng barong at may dalang itim na briefcase. Ang kanyang mga mata ay matalas at nakatuon sa mag-ina. Nang makita ito, ang natitirang lakas sa mga tuhod ni Marco at Imelda ay tuluyan ng bumigay. Sabay silang napaluhod sa sahig. Ang lahat ng pagmamataas, ang lahat ng kasakiman ay naglaho. Ang natira na lang ay ang 2 kaawa-awang nilalang, basang-basa sa pawis at takot, nakatingin kay Elara. "Elara, anak, patawarin mo kami." Humagulgol si Imelda, gumagapang sa sahig. "Mahal, pakiusap." "Huwag," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Ngunit si Elara ay hindi na nakikinig. Nakatayo lang siya roon, matatag sa gitna ng bagyo sa labas at sa gulo sa loob. Nakatingin sa 2 taong minsan niyang minahal na ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan, nagmamakaawa para sa kanilang mga buhay. Ang mga hagulgol ni na Marco at Imelda ay humalo sa ugong ng malakas na ulan sa labas. Lumilikha ng isang malagim na musika ng pagsisisi at pagbagsak. Ngunit para kay Elara, ang mga tunog na yon ay ingay na lamang na walang kahulugan. Ang awa na inaasahan nilang makita sa kanyang mga mata ay matagal nang natuyo, pinalitan ng isang malamig at matatag na kapayapaan. Lumapit ang abogado,
Si Attorney David Reyes sa tabi ni Elara. Ang kanyang presensya ay kalmado at propesyonal sa gitna ng kaguluhan. Mrs. Sandoval de Leon, sabi nito sa isang magalang ngunit matatag na boses. Mula rito, kami na po ang bahala. Tumangulang si Elara. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa 2 taong nakaluhod pa rin sa sahig. Ang dating makapangyarihang si Imelda de Leon ay isa na lamang matandang babae na basang-basa, ang mukha sa pinaghalong luha at sipon. Ang dating makisig at aroganteng si Marco ay nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Isang perpektong larawan ng isang duwag na nahuli. Walang anumang kasiyahan sa paghihiganti na naramdaman si Elara. Walang tuwa. Ang tanging naroon ay isang malawak at malalim na kaluwagan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay sa wakas ay nabitiwan na. Pakiusap, dalhin niyo na po sila. Pabulong niyang sabi kay Attorney Reyes, sininyasan ng abogado ang mga guwardiya. Maingat ngunit may diin, tinulungan nilang tumayo ang mag-ina. Marco, ano ito? Sabihin mo sa kanila. Sigaw ni Imelda, nagpupumiglas. Hindi nila tayo pwedeng kunin. Ito ang bahay natin. Ngunit si Marco ay hindi na makapagsalita. Sumunod na lamang ito na parang isang tupa. Ang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Hindi magawang salubungin ang tingin ni Elara. Habang inilalabas sila sa pinto, ang ilan sa kanilang mga kapitbahay ay nagsimula nang magsilabas mula sa kanilang mga bahay na naakit ng komosyon at ng mga ilaw mula sa sasakyan ng mga gwardiya. Ang huling nakita ni Elara kay Imelda ay ang mukha nitong puno ng kahihiyan habang ipinapasok sa sasakyan sa harap ng mga taong dati nitong ipinagmamalaki. Ang pinakamalaking kinatatakutan ni Imelda, ang pagkawala ng kanyang estado sa lipunan, ay nagkakatotoo na sa pinakamasamang paraan. Nang maisara ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang natira na lang ay ang tunog ng ulan at ang presensya ni Attorney Reyes. Okay ka lang ba, ma'am? Tanong nito. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Doon lang naramdaman ni Elara ang pagod. Ang lakas na nagpatatag sa kanya sa buong gabing iyon ay unti-unting nawala at naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga binti. Napahawak siya sa sandalan ng sofa para masuportahan ang sarili. Oo po, ayos lang ako, sagot niya. Pinapasabi po ni Judge Sandoval na ipinagmamalaki ka niya, sabi ng abogado. At huwag kang mag-alala, ang kaso ay napakalakas. Lahat ay babalik sa'yo. Tumango si Elara. Umupo siya sa sofa, sa mismong lugar kung saan kanina lang ay nagdiriwang ang mga taong nanloko sa kanya. Ang buong bahay ay biglang naging dayuhan sa kanya. Ang bawat mamahaling gamit, bawat larawan sa pader, ay bahagi ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Wala siyang naramdamang pagmamay-ari sa alinman dito. Naiwan siyang mag-isa sa sala habang si Attorney Reyes ay may tinatawagan sa labas. Tinitigan niya ang basyo ng bote ng champagne sa mesa, ang 2 kopitang na gamit at ang isa na para sa kanya na nanatiling malinis. Ang katahimikan ay nagbigay daan sa pag-usbong ng isang emosyon na matagal na niyang pinipigilan. Hindi galit, kundi isang malalim at matinding lungkot. Lungkot para sa 3 taon na kanyang sinayang. Lungkot para sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Lungkot para sa babaeng dati siya, ang babaeng puno ng tiwala at inosenteng mga pangarap. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. Sinagot ito sa unang ring. Anak? Ang boses ni Teresita, puno na muli ng pagmamahal ng isang ina. At sa pagkakataong yun, sa kaligtasan ng boses ng kanyang ina, sa wakas ay hinayaan ni Elara ang kanyang sarili na bumigay. Humagulgol siya. Isang iyak na hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa paglaya. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pighati na kinimkim niya sa loob ng napakatagal na panahon. Habang umiiyak siya,
Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanilang wedding portrait na nakasabit pa rin sa pader. Ang larawan ng 2 taong nakangiti, nangangako ng habambuhay. Matapos ang tawag, nang ang kanyang mga luha ay naubos na at ang kanyang puso ay medyo gumaan na. Dahan-dahan siyang tumayo. Nilapitan niya ang larawan. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon. Ang mukha ng lalaking minahal niya at ang mukha ng babaeng hindi na siya. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi, inangat niya ang kanyang mga kamay at ibinaba ang mabigat na frame mula sa pagkakasabit nito sa pader. 6 na buwan ang lumipas. Ang tag-ulan ay napalitan na ng mainit na sikat ng araw na para bang ang kalikasan mismo ay naghugas ng lahat ng bakas ng madilim na nakaraan. Sa isang malinis at modernong conference room sa gitna ng Bonifacio Global City, nakatayo si Elara sa harap ng isang malaking screen. Ang kanyang suot ay isang eleganteng navy blue blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa at sigasig. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng iba. At sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na elemento tulad ng kahoy at bato, at sa pag-maximize ng daloy ng natural na liwanag, ang espasyo ay hindi lang magiging maganda, kundi magiging isang tahanan na humihinga. Paliwanag niya, ang kanyang mga kamay ay eleganteng kumukumpas patungo sa 3D render ng isang minimalist, ngunit mainit na sala. Ang mga kliyente, isang mag-asawang nasa katanghalian ang edad, ay nakikinig ng may paghanga. Ang bawat salita ni Elara ay puno ng kaalaman at passion. Ang passion na matagal niyang ibinaon para sa isang pamilyang hindi naman karapat-dapat. "It's brilliant, Miss Sandoval," sabi ng babaeng kliyente. "Exactly what we wanted, but better." "We love it," sang-ayon naman ng lalaki. "You have the job." Isang matamis na ngangiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. "Maraming salamat po. I promise you, I will build you a home you will love." Pagkatapos ng meeting, habang naglalakad pabalik sa kanyang sariling opisina na ilang blok lang ang layo, naramdaman ni Elara ang isang pamilyar ngunit bagong tuklas na kagalakan. Ang tagumpay na ito ay kanya. Pinaghirapan niya. Walang halong pagkukunwari. Ang kanyang opisina, ang Sandoval Designs, ay maliit pa lang, ngunit ito'y maliwanag at puno ng buhay. Ang mga pader ay puti, pinalamutian ng kanyang sariling mga sketch at mga sample ng tela. Sa isang sulok, sa tabi ng bintana, nakalagay sa isang simpleng florerang gawa sa salamin, ang isang sariwang tangkay ng puting rosas, isang lingguhang paalala mula sa kanyang ina. "Welcome back, Ma'am Elara. Kamusta ang meeting?" Bati ng kanyang batang-batang assistant na si Joy. "We got it, Joy," nakangiting sabi ni Elara. "Wow! Congratulations, ma'am!" Inilapag ni Joy ang isang maliit na salansan ng mga sulat sa kanyang mesa. "Mail niyo po." Habang isa-isang tinitingnan ni Elara ang mga sulat, mga bill, mga imbitasyon mula sa mga supplier, isang sobre ang kumuha ng kanyang pansin. Simple lang itong puti, walang return address, ngunit ang sulat kamay ay hindi niya kailanman malilimutan. Galing ito kay Marco. Napatigil siya. Ang puso niya ay bahagyang kumabog, hindi dahil sa pananabik, kundi dahil sa alaala ng isang multo. Hinawakan niya ang sobre. Naramdaman niya ang kapal ng papel, marahil ay puno ng mga paliwanag, mga pagsisisi, mga pakiusap. 1 taon na ang nakalipas, baka binuksan niya ito ng may panginginig, naghahanap ng mga kasagutan o ng kahit katiting na pagsisisi. Ngunit ngayon, tinitigan niya ang sobre. Naisip niya ang kaso na natapos 3 buwan na ang nakalipas. Napatunayang guilty sina Marco at Imelda dahil sa bigat ng ebidensya at sa bigat ng pangalan ni Hukom Sandoval sa likod ng kaso. Nahatulan sila ng mahabang pagkabilanggo. Ang annulment ay naaprubahan na rin. Ang pera
ay naibalik na sa kanya. Ang hustisya ay naibigay na. Ano pa ang maaaring sabihin ng sulat na ito na may halaga pa sa kanya? Anong salita ng pagsisisi ang makakapagbalik ng 3 taon ng kanyang buhay? Wala. Ang kanyang pagsasara ng kabanata ay hindi nakasalalay sa kanyang pagpapatawad o sa kanilang pagsisisi. Ang pagsasara ng kabanata ay nangyari sa loob niya noong araw na pinili niyang tumayo para sa kanyang sarili. Kalmado siyang tumayo mula sa kanyang upuan, lumakad papunta sa maliit na basurahan sa tabi ng kanyang mesa at walang pag-aalinlangang binitawan ng sulat. Hindi niya ito pinunit, hindi niya ito sinunog, binitawan lang niya. Dahil ganoon na lang iyon sa kanya. Isang basura na hindi na kailangang bigyan pa ng pansin. Bumalik siya sa kanyang mesa at umupo. Pakiramdam niya ay mas gumaan ng 100 libra. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana. Mula sa kanyang pwesto, tanaw niya ang mga nagtataasang gusali ng syudad, ang abalang mga kalsada, ang walang katapusang agos ng buhay. Dati, ang syudad na ito ay simbolo ng kanyang mga pangarap na ipinagkatiwala niya sa iba. Ngayon, ang syudad na ito ay isang blankong canvas at hawak niya ang pinsel. Ang sakit ay hindi tuluyang nawala. Minsan, sa gabi, bumabalik pa rin ito na parang isang malamig na anino. Ngunit hindi na siya takot dito. Ang sakit ay naging isang guro. Tinuruan siya nito na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa apelyido ng kanyang asawa, sa opinyon ng kanyang biyenan, o sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang sarili, sa kanyang talino, sa kanyang talento, at sa kanyang hindi matitinag na katatagan. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw na nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel at lila, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Kinuha niya ito, isang profesional na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. "Hello!" Sagot niya. Ang kanyang boses ay malinaw, masaya, at puno ng pag-asa. "Hello, this is Elara of Sandoval Designs. How may I help you?" Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang panlilinlang na itinayo sa kasakiman at pagmamaliit sa kapwa ay hinding-hindi nagtatagumpay magpakailanman. Kapag ang isang babae ay minamaliit, ginagawang mangmang at tinatangkang agawan ng pinaghirapan, hindi iyon kahinaan, kundi pagkakataon para patunayan ang talino, tibay ng loob, at lakas ng paninindigan. Ang katahimikan ay hindi laging kahulugan ng kawalan ng alam. Minsan, ito ay estratehiya. At sa oras na kumilos ang batas at katotohanan, ang mga nanloko ang siyang napapahiya at napaparusahan habang ang matiyagang nagtiis ay muling bumabangon na may dangal at hustisya. Para sa inyo na nanonood, ano ang masasabi ninyo sa ganitong uri ng pagtataksil sa loob mismo ng pamilya? Kung kayo ang nasa ganitong sitwasyon, pipiliin ba ninyong manahimik muna at mag-ipon ng lakas o haharap agad kahit delikado? Sana ay maayos ang kalagayan ninyo ngayon. Kumusta kayo? At may bumabagabag ba sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Lagi naming binabasa ang mga ito dahil mahalaga sa amin ang bawat isa sa inyo at ang inyong mga kwento. Salamat sa patuloy na pakikinig at pagtitiwala.